Panginoon, Lord God. Lord, salamat po sa ganitong araw na ginawa mo para papurihan at pasalamatan ka, Panginoon, Lord God. At nawa, Panginoon, Lord God, sa araw na ito, ikaw ang maitaas. Ang pangalan mo ang maparangalan, Panginoon, Lord God. Lord, sinasabi mo sa amin, sa araw na ito, ang iyong pangako in Psalms 91 na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na ang Diyos na tagapagligtas na aming pinaglilingkuran, ang Diyos na kanlungan ng aming mga buhay. Kahit anong sitwasyon, kahit anong serpiente, ikaw ang Diyos na magliligtas sa amin, Panginoon, Lord God. Dahil kung ikaw ang Diyos na kasama namin, walang mahirap, O God. Kaya Lord, nais namin pasalamatan ka sa pamamagitan ng pagpupuri. Amen! Hallelujah! Woo! Papurihan natin ang Panginoon!
siya, Panginoon Lord God. Kung kasama ka namin, kami ay ligtas, O God, walang anumang panganib. Hallelujah, Jesus, Ikaw ang kanlungan, ang tanggulan ng buhay na meron kami, Panginoon Lord God. Kaya Lord, hayaan mong maitaas namin ang pangalan mo sa awitin na ito mula sa aming mga puso. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Sa pag-ibig mo,
papurihin ka magpakailanman. Hallelujah! Let's shout hallelujah to the Lord! Woo! Hallelujah! Praise your name, O Jesus! Hallelujah, Lord! Woo! Hallelujah! Sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat in the name of Jesus. Woo! Hallelujah! Mapagpalang gabi mga taga JGA Bukaltanza. Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, nais ko po kayong imbitahan sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, O Diyos, na kami ay iyong pinagsama-sama, tinipon para makinig ng iyong salita at ng iyong mensahe para sa aming lahat. Nawa, Panginoon, gabayan at samahan kami ng iyong banal na spiritu sa maikling mensaheng ito at sa aming pananalangin ngayong gabi. Salamat po, ina-acknowledge po namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong presensya sa aming kalagitnaan. Purihin ka aming Diyos, aming Panginoon, dakila at kataas-taasang Hari. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hello po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay about sa pagkatapos ng taon. Kaya ang title po natin ng mensahe ngayong gabi ay The Crossing Over. Matatagpuan po ang mensahe natin sa Mark 4 verses 35 to 41. Bago po ang lahat, tayo po ngayon ay mag-say goodbye sa 2021 at mag-say hello sa 2022. We will leave all negativities. We will leave all the pains. We will leave all our struggles or all our everything na alam nating makakapagpabigat sa ating 2022. And we will say hello to 2022 with a bang, with full of strength, with full of faith, trust that God is with us. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Sige po, sama-sama po nating basahin ang ating tekstong Mark 4 verses 35 to 41. Sabi po dito, That same day, after it grew dark, Jesus said to his disciples, Let's cross over to the other side of the lake, leaving the crowd behind. The disciple got into the boat which Jesus already sitting, and they took him with them. Other boats sailed with them. Suddenly, as they were crossing the lake, a ferocious storm arose with violent winds and waves that were crashing into the boat until it was nearly swamped. But Jesus was calmly sleeping in the stern, resting on a cushion. So they shook him awake, saying, Teacher, don't you even care about we are all about to die? Fully awake, he rebuked the storm and shouted to the sea, Hush, be still. All at once, the wind stopped howling and the water became perfectly calm. And he turned to his disciples and said to them, Why are you afraid? Haven't you learned to trust yet? But they were overwhelmed with fear and awe and said to one another, Who is this man who has such authority that even wind and waves obey him? Hallelujah. Ito po ang pagkakataon na inutusan ng Panginoong Hesus ang kanyang disipulo na pumaroon sa bangka at sila ay pupunta sa kabilang dako. At dahil nagturo po ang Panginoon sa pagkakataon na to and they instructed to live and to go to the other side. But suddenly, may na-encounter sila. Naka-encounter sila ng isang malakas na hangin at isang malakas na bagyo. Ang sabi nga dito ay violent winds and waves are crashing unto them. Kapatid, na-experience ba natin yung gantong klaseng suddenly sa ating buhay? Na-experience ba natin itong gantong klaseng storm, winds and waves in our lives?
I just wanted to remind you, God wanted us to be reminded that He is with us. That God is with us even in the beginning of time. The year 2020 and 2021 was not a good year for us. But yet, God is asking, haven't you learned to trust yet? Alam niyo po, na-strike ako ng question na to ng Panginoon sa disciple. Despite of everything that God, Jesus, has done in their midst, healing, teaching, exposing Jesus' lives to His disciple, being with them all the time, and teaching them most of the time. But yet, they didn't know whose person yung nasa kanilang harapan. They was feared. They was afraid na wala yung peace sa kanila sa pagkakataong ito. Year 2020 and 2021 showed us that lives in this world will give us fear, will give us depression, will give us anxieties. That suddenly, kung ano yung ginagawa natin before, bigla na lang in just one click. For almost 2 years, hindi natin magawa yung dati nating ginagawa. God sent us suddenly in this situation. And just one thing, COVID-19 came, at ang dami pang nangyari sa ating kalagitnaan. Storms, struggles, even we fail na talagang magtiwala sa Panginoon. At ang isang pinakamahigpit na kalaban natin in this season is ourselves, our minds, na naglalagay ng kung ano-anong battle, na naglalagay ng kung ano-anong struggles sa ating isipan. Nasabi ko to sa sarili ko. Yung sitwasyon, bukod sa sitwasyon na pinagdadaanan natin, isang pinakamahirap na kalaban ay ang sarili. It binded us. It slaves us. Pinadilim nito yung buhay natin. But one thing is for sure. In this darkness, in this suddenly, God is with us. Just like in the storm, remember, God is on our side. He just, maybe He's silent because He's teaching us. Or maybe He's doing nothing because God wanted us to come after Him. Sabi dito, sa binasa natin kanina sa verse 35, let us cross over to the other side of the lake. Na-strike ako dun sa word na let us. And I prayed to God, ano yung biblical meaning ng let us? Ano yung sinasabi ng Panginoon dito? Let us. Ibig sabihin, hindi lang mag-isa. Meron tayong kasama. Sinabi dito ng Panginoon, let us cross over to the other side of the lake. Sinasabi ito ng Panginoon sa kanila na sila ay tatawid sa kabilang dako kasama ang Panginoon. And I am asking God, Lord, ano yung gusto mong sabihin sa amin? Pinaalala sa akin ng Panginoon yung Genesis 1:26. Sabi dito, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. From the beginning of time, ang Panginoon sinasalin niya yung sarili niya sa atin. Ang Panginoon inilalagay niya ang kanyang sarili sa atin. And we even created in God's image and likeness. Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus is the one who spoke to His disciples saying, let us cross over
to the other side of the lake. Namnamin po natin ng sinasabi ng Panginoon. We will end this year, God saying, let us cross over and move to the year of 2020. We've been in the darkest point of our life. We've been in the strong winds and waves of this year. God is saying, let us cross over to the year 2022 and let us just live yung 2021. Iwanan natin yung mga bagay na nagpapabigat. Yung mga bagay na dapat hindi na natin dala. And God wanted us to be reminded na He is with us. Kaya yung pointer number 1 natin, God is with us from the beginning of time. Sabi din sa Jeremiah, I knew you before I formed you. Kapatid, kilala tayo ng Panginoon. God knows us better. Minsan nga yung sarili natin hindi natin kilala. But God knows us better. Kilala tayo ng Panginoon at sinasabi niya sa atin, I am with you this year and I will be with you this coming 2022. Maniwala tayo na ang Diyos ay magiging tapat at patuloy na tapat sa kanyang sinabi sa atin, sa ating kalagitnaan. At ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat ng mga bagay nating pinagdadaanan. Alam ko, hindi naging madali ang taon na ito para sa ating lahat. But God is giving us hope, faith, and trust once again. God will send His revival sa ating kalagitnaan. God just wanted us to be revived personally bago ang lahat mangyari corporately. At dito, narinig natin sa ating binasa na sabi dun sa verse 37, suddenly as they were crossing the lake, suddenly, habang sila ay tumatawid sa kabilang dako, dumating yung isang malakas na hangin at bagyo. Our God is a God of suddenly. Yan yung point number 2 natin. Ano bang ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin ng suddenly? Happening without previous notice. Coming unexpectedly. Or without common preparatives. Ano pong ibig sabihin? Yung suddenly na gagawin na pwedeng mangyari sa atin ay without further notice. Hindi tayo inabisuhan. Hindi tayo sinabihan. Ang Panginoon na meron tayo is not just as God of suddenlies who can give us breakthroughs, who can give us strength, who can give us new opportunities. God that we have can allow a situation just like strong winds and waves. Bakit? In this passage na binasa natin, God allowed that kind of situation, a violent wind and waves, to come after them because God knows that His disciple didn't know who is God. Didn't yet know who is that person with them. Hindi pa nila kilala ang Panginoon and God is trying to test them. Nasaan ang kanilang pagtitiwala? Nasaan ang kanilang pananampalataya? God showed everything to them. Pero, andun yung fear. Andun yung anxiety. Andun yung takot. Ang sabi nila, Panginoon, hindi ka ba natatakot na malulunod at mamatay tayo dito? But God is just sleeping with peace. Trying to tell them, Ako to na matagal nyo nang inaantay. Ako to, gustong sabihin ng Panginoon. And just a word of God saying, be still. Yung strong wind, yung violent winds and waves that are coming to them ay naging mapayapa. At ang sabi dito, it is stopped.
and the water became perfectly calm. Our God is a God of suddenlies, and if we know Him, our situation, the darkness, the anxiety, the depression, the mental health, sickness, if we know God perfectly, and our situation will be perfectly calm, will be perfectly stopped. Kapatid, saan ka nagtitiwala ngayon? God is teaching us, reminding us that God is not just a God of suddenlies who can give us breakthroughs. God is also a God of suddenly who can allow strong winds and waves for us to know the true meaning of God of suddenlies. Hindi darating yung suddenlies ng situation nang wala lang. It will came for us to know who the one who sent that who sent and allowed that kind of situation. Inalaw to ng Panginoon para makilala natin siya. We are calling ourselves a disciple of God. But do we really know God is? I am praying for you right now. Lord, give us faith and trust to know you more, O God. To know who is God with us. Lord, in these past years that we've been, Lord, yung 2020, yung 2021, naging mahirap, Panginoon, para sa aming lahat. And Lord, hindi pa tapos yung COVID-19. And Lord, we are now crossing over sa 2022. Lord, turuan mo pa kaming makilala ka ng husto. And we know that this situation will be perfectly stopped and it will be perfectly calmed down in your word, in the name of Jesus. And Lord, turuan mo kaming magtiwala at magbigay ng buhay sa iyo. Salamat po, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. And our last point is trust in the Lord. In this last passage, sabi ng Panginoon sa verse 40, tinanong niya ang kanyang mga disipulo dahil sa pagkatakot, dahil sa pagkabagabag, na sila ay malunod o mamatay. Sabi sa kanila ng Panginoon, haven't you learned to trust yet? Kapatid, tinatanong tayo ng Panginoon ngayon, haven't you learned to trust yet? Nagtitiwala ba talaga tayo sa Panginoon? Ako mismo tinanong ng Panginoon sa pagkakataon na yan. Haven't you learned to trust yet? Oo nga no, sabi ko sa sarili ko, in these past years, nagtiwala ba ako sa Panginoon? In this pandemic season, nagtiwala ba ako sa Panginoon? Am I give all my full trust to God? O nadala ko ng takot? Nadala ko ng depression? Nadala ko ng anxiety? Nadala ko ng pagkabagabag? Na baka kung anong mangyari? Not just for myself, but for my family. And God is saying to me right now, and God is saying to us right now, haven't you learned your trust yet? Kapatid, as we cross over, can we give our full trust to God? Can we give our full hope and thanksgiving to God? And if your answer is yes, Psalms 33 verses 20 to 22, our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. For our heart is glad in Him, because we trust in His holy name. Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you. Lord, teach us how to give our full trust in you. Yan yung sinasabi ng puso ko. Yan din ba ang sinasabi ng puso mo? In this coming year, in this coming new season, in this coming brand new
hope na binibigay sa atin ng Panginoon. Can we give our full trust? Let's leave behind 2021. Let's leave behind things that are not for the Lord. Let us leave everything that is not in our control. Let's just trust Jesus, who is in full control. Jesus is on our side. The God of suddenlies, let us give our trust in the Lord as we cross over, as we enter this new season, as we enter this new appointed time to us. Let's give our trust to God. Let our heart be glad. Kahit na alam niyo po, sa tanong ng Panginoon sa akin, kung binibigay ko ba ang trust ko sa Panginoon, now, I can fully say, yes, Lord. And I'm sorry if I lost my trust. If you lost your trust to God, let's just pray. Lord, we're sorry. I'm sorry, Lord, if we lost our trust in you in this season, in this pandemic. But Lord, as we enter this new appointed time and season, this coming year 2022, we will give our full trust in you. Give us hope and faith to face this new beginning. We know that you are on our side. Thank you, Jesus. Amen. At gusto ko pong sabihin sa inyo what is the secret on how we can do this. Upon we cross over, Jesus is with us. The God of suddenlies, and the one we can give our full trust. We need to give our full life in Him. This is not our comfort, but let's just trust the Lord. We will end this year. Kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, kung marami kang pinagdaanan, mapalad ka. Mapalad ka dahil matatapos natin yung taon kahit na naging mahirap para sa atin ito. Can we say, today, I am grateful? Can you say it? Di ko naririnig. Can you say it again? With faith, can you say it again? Today, I am grateful. Can you declare it? Louder, can you declare it? Today, I am grateful. For the last time with faith, today, I am grateful. Maraming salamat po. This is Jerwin, your kuya, sharing the word of God as we cross over 2022, as we go for our new season. Maraming salamat po. Hope we enjoy listening. Hope you have learned something. And as we pray, we will pray for something na let's be thankful to God. Kasi simula pa lang, God is with us. God is with our families. God is with our church. Let's be thankful. Ang ating prayer item ay about being grateful and about saying thank you to God that in this past year at papasok tayo ngayon sa new year, tayo ay sinamahan ng Panginoon from the beginning of time. Even na dumating yung suddenly sa ating kalagitnaan, just like this pandemic, God is with us. Even na talagang nahirapan na tayong magtiwala, even dahil sa situation na natakot tayo at hindi na natin alam, let's just give thanks to God that God is reviving our trust and faith in Him. Yun lang po. God bless you, people of God. Happy New Year. This is your Kuya Jerwin. God bless you. Shalom. Patuloy rin po nating pasalamatan ng Panginoon sa ginawa niya sa buong isang taon sa kanyang iglesia, sa JG Bukal Tansa, maging sa mga JG churches. Hallelujah, Lord! Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, sa kapangyarihan mo, sa iyong mga himala,
sa iyong mga ginawa, sa iyong mga pagkilos, Panginoon, sa iglesia mo, sa simbahan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God, sa biyaya mo, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa katapatan mo, Panginoon. Tunay nga na dakila ka noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon, sa iyong iglesia, Lord God. Salamat dahil hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan man, Panginoon, lalo na sa mga pinakamahirap na sitwasyon, Lord God. At maging sa mga masasayang sitwasyon, Panginoon, Lord God, alam namin mga katagumpayan na ito, Panginoon, ay dahil sa iyo, Panginoon, Lord God. Hindi naging madali ang taong ito. Maraming mga pinagdaanan ng iglesia mo. Maraming mga unos, bagyo, Panginoon, ang dinanas ang iglesia mo. Subalit, Panginoon, ito'y patuloy na nakatayo, nakatatag pa rin, Panginoon, Lord God, dahil ikaw ang aming pundasyon, Panginoon. Dahil ikaw ang pundasyon nito, Panginoon. Ikaw ang sentro ng iglesyang ito. Ang pangalan mo ang siyang matataas at mahahayag. Kaya naman, Panginoon, as we cross over in the year 2022, patuloy ka, Panginoon, na mataas ang pangalan at ang kapangyarihan mo ang mahayag sa iglesia mo, sa simbahan mo, Panginoon, Lord God. We will experience signs and wonders, miracles, healings, Panginoon, Lord God. Hallelujah, sa pangalan mo, Panginoon, mahahayag ang kadakilaan, ang kaluwalhatian ng iglesia mo, Panginoon, Lord God. At sa year 2022, we claim, Panginoon, kung ano man yung mga plano mo para sa iyong iglesia, we claim it with victory, Panginoon, Lord God. We will walk, Panginoon, Lord God, sa sinasabi mo sa John 15:16, Panginoon, na we should go, bear fruit, and the fruit should remain. Panginoon, patuloy namin itong lalakaran, Lord God. At ang iglesia mo, Panginoon, ay patuloy na matatatag, Panginoon, mahahayag. At ang salita mo ay mas lalo pang dadami, Panginoon, Lord God. Mas lalong kakalat, Panginoon, Lord God, hindi lamang sa Bukal Tansa, maging sa buong lalawigan ng Cavite, sa buong bayan ng Tansa, Panginoon. Gagamitin mo ang iglesia mong ito, Panginoon, para marami ang maabot na mga kaluluwa, Panginoon, na madala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, Lord God. Salamat sa lahat, Panginoon, Lord God. Kulang ang salitang salamat para pasalamatan lahat ng ginawa mo, Panginoon, para sa simbahan mo, Panginoon, para sa iglesia mo, Panginoon. Hallelujah. We give back all the glory, all the honor and praise, Panginoon, sa iyong pangalan, Lord God. Patuloy ka na mahayag, patuloy ka na mataas, Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Maging, Panginoon, ipinapanalangin din po namin ang simbahan mo, Panginoon, ang mga manggagawa mo, Panginoon, Lord God, ang mga ministry, Panginoon, Lord God, ang mga anak mo, ang mga servant mo, Panginoon, na kami, Panginoon, Lord God, hallelujah, ay patuloy na lumago sa iyo, Panginoon, Lord God. As a church, Panginoon, mas lalo kaming lumalim sa mga salita mo, mas lalo ka naming makilala, Panginoon, Lord God, upang mahayag ang pangalan mo, Panginoon, Lord God. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us pray po. Hallelujah, Lord, Father God in heaven, as we end this night, the year 2021, we would like to utter our thanksgiving to you. Panginoon, you have been so good sa bawat pamilya, Panginoon. You are so amazing. Your power is so great, Panginoon, in all aspects of our lives. And salamat po, Panginoon. Lord, we thank you for those times na kumikilos ka sa aming mga buhay, sa pag-intervene mo sa aming mga pamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na despite these hard times na aming pong nararanasan, you were able to bring hope, Panginoon, sa aming mga sitwasyon, na sa bawat umaga, alam namin na may bagong pag-asa, may sandigan na matibay, may pangako kaming pinangahawakan, may lakas na pinagmumulan, may galak na tunay, Panginoon. At salamat po for that, Panginoon. Lord, we also thank you sa pagpapalakas mo sa bawat pamilya na kahit gaano kahirap ang sitwasyon na aming pong kinakaharap, basta kami ay sama-sama at ikaw ang sentro nito, Panginoon, makakayanan po namin itong mapagtagumpayan. Lord,
We sorry for those times in our lives na nagda-doubt kami sa'yo, na ikaw ang sinisisi namin at hindi kami nakukontento, hindi kami nagiging grateful for all the things that you did and for all the things that you've given to us, Panginoon. We sorry for that, O Lord. Lord, continue to help us to set our eyes, to set our minds and our hearts on you for this coming new year. Renew our spirits, fill us with your overflowing love, joy, and peace, Panginoon. Lord, we also pray for all the parents, Panginoon, sa aming mga nanay at tatay ng bawat pamilya, Panginoon. We really appreciate all their efforts for their families, Panginoon. Continue to bless them, O Lord. And for those who are struggling, make a way for them, Panginoon. And also sa mga tumatayong magulang, sa mga nagga-guide, Panginoon. Lord, you know how big their heart is, and we know how great your works are, O Lord. Protect them, O Lord. Continue to bless them. Keep them healthy and warmth, Panginoon. At salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, as we end this year 2021, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mga walang hanggang pagpupuri at pasasalamat sa iyo. We thank you for the splendor of your creation, for the beauty of this world, for our families, for our friends, Panginoon. At salamat po sa mga bagay na ipinagkakatiwala niyo po sa amin. Salamat po sa mga answered prayers ng bawat pamilya sa taong ito. And Lord, we also thank you for those disappointments, sa mga failures na nagiging dahilan para mas lalo pa kaming dumepende sa iyo, Panginoon. And above all, we thank you for your Son, Jesus Christ, who died for us. This is our prayer. In the most powerful name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hallelujah! Salamat po Lord for this chance to pray all together. Salamat po dahil kami po sa JG at Tanza ay patuloy na sama-samang nananalangin para sa aming bansa even at the end of this year. Alam po naming di natatapos sa taong ito, Lord, ang mga dakilang bagay pa na gagawin mo sa aming buhay at sa bansang Pilipinas. Kaya Panginoon, amin pong idinedeklara ang mga pangako mo sa amin sa awit 91 na ikaw ang Diyos na mag-iingat sa amin at sa bansa namin. Ayon sa verse 14 to 16, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan na mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Amen. Salamat po, Lord. Lord, salamat po sa mga salita mong ito na patuloy na nagpapalakas sa amin. Panginoon, nasaksihan mo po ang lahat ng pinagdaanan ng bansa namin sa buong taong 2021. Hindi po nalingid sa iyo ang mga problema at dalangin ng bawat Pilipino. Lord, marami po ang nagkasakit, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng kapayapaan, nagka-anxiety at depression, nawalan po ng trabaho, Lord, nalayo sa pamilya, nagutom, niyanig ng sakuna, at nawalan ng pananampalataya. But you are the God of restoration, Lord God, and you are the God of order. Patuloy niyo pong ibinabalik yung mga nawawala sa buhay namin, Lord. Dinadagdagan mo ang mga kulang at inaayos muli ang mga nasira sa lahat sa aming bansa, Panginoon. Salamat aming Diyos sa mga kagalingan ng kasakitan. Lord, salamat sa mga bagong buhay na isinilang. Salamat po, Lord, sa love and peace kahit sa gitna ng pandemyang ito. Lord, salamat po rin sa kalayaan sa anxiety and depression. Salamat po, Lord, sa new opportunity sa trabaho sa mga manggagawang Pilipino. Lord, salamat sa mga pamilyang nirestore mo at nireconcile mo. Salamat po, Lord, sa kaligtasan at tulong sa mga dinaanan ng sakuna. Lord, salamat po sa mga kaluluwang nadagdag sa iyong kaharian at maging Panginoon sa panibagong alab ng pagsamba
pananampalataya at pagbabalik loob ng mga kaluluwang nawala sa iyo. Panginoon, salamat po sa inyo, O Diyos. Lahat ng magagandang bagay na ito ay hindi magaganap kung hindi dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon, at sa bansang Pilipinas. Lord, salamat dahil pinili mo at mahal mo po ang Pilipinas. Panginoon, salamat rin po sa mga pagsubok ng taon na ito na pinagdaanan ng bansa namin. Napakabuti niyo po, Lord, dahil nais niyo kaming maging matatag pa, maging malakas pa, maging mapanalanginin pa, maging mapagmatsyag pa, at maging dependent pa po sa inyo at sa inyong mga salita, Lord God. Lord, talagang tinitingnan namin ang mga nangyaring ito with a reason and purpose for our good, Panginoon, O God. Dahil ikaw ang Lord of goodness ng buhay namin. Lord God, dalangin namin na sa pagbubukas ng panibagong taon, ang panibagong sigla na nagmumula sa iyo, ang panibagong alab, ang panibagong saya, ang panibagong puso sa pagsamba sa iyo, Panginoon. No more hardened hearts sa bansang Pilipinas in Jesus' name. No more stubbornness, Lord. No more lukewarmness in Jesus' name. And no more disbelief in the true one God, Panginoon, in Jesus' name, O God. Lord, we pray, just like in Exodus, we will exit this year with you and your guidance, Lord God. And we will embrace the year 2022 with joy because we are one step closer to our answered prayers. Ang bansang Pilipinas ay mas magiging prosperous and abundant in all aspects and surrounded with love and blood of Jesus. In the mighty name of Jesus, mapalad po, Lord, ang Pilipinas dahil ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang Panginoon namin, Panginoon, at ikaw ang tigapagligtas ng bansa namin. Sa iyo po lamang, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri at luwalhati in the mighty name and powerful name of Jesus. Amen.